Check, praise Hey. Amen. Tayong lahat ay magsitayo ngayong umaga. Praise God. At magandang umaga sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na sa ating Sunday School. Welcome lahat ng mga nanonood. At pwede po ninyong i-like and i-share yung video natin ngayong umaga. At habang inaantay natin ang iba, awitan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ng You Won't Leave Here Like You Came. Amen. Praise God. Tayo manalangin na magbanal. Maraming salamat ngayong umaga. Pagpalain mo, Diyos, ang aming pag-usapan ngayong umaga, Lord. I pray, God, na mga papunta pa lamang iyong ingatan dakilang Diyos. Ilay mo sa kapahamakan, Panginoon. Aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Pwede tayo maupo ngayong umaga. Praise God. Muli ay welcome ang bawat isa sa ating pong Sunday school ngayong umaga. Praise God. I-like and share na natin yung video natin. Kung kayo nakadata ngayong umaga, pwede nyo i-share. Kasi ngayon ay meron tayong mga viewers, amen, sa online natin ngayong umaga. Even, amen, ipag-pray din natin ang bagyo na ito ay lumihis, amen, ng landas. At huwag nang tamaan, o huwag nang manatili dito sa Pilipinas. Ito'y lusawin ng ating Panginoon. Amen? Ito'y malusaw, mawala. Amen? Sapagkat tayo naniniwala ng Diyos natin pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Can you say amen? Okay, umaga mga kapatid, tayo pa rin nagpapatuloy sa ating lesson series about spiritual wellness. So, naiayos na po natin ang ating pong pagbibigay. Naiayos na rin at na-check na natin ang ating pagbabasa. Na-check na rin po natin ang ating mga pandinig. Na-check na rin natin ang ngayong umaga, i-check pa lang pala. Okay? Check natin ngayong umaga, mga kapatid. Ito po ay pang-apat, tama? Pang-apat na lesson natin. Amen? Pang-apat na lesson natin ngayong umaga ay napakahalaga din po. Kaya ito ang ating pag-uusapan ngayong umaga. How well do you pray? Amen?
gaano kadalas ang minsan? Kumusta ang ating panalangin? Okay? Dahil kasama pa rin sa spiritual wellness, lalo na itong topic na ito, napakahalaga po nito mga kapatid. No? At sapagkat dito, sa pananalangin mga kapatid, dito natin, amen, ito yung indicator ng ating spiritual wellness. Amen? Yung prayer life natin ay napakahalaga. Hallelujah. Ito po yung expression ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. At ito ang siyang nagre-reveal kung tayo ba ay nawalan na ng puso, hallelujah, sa paglilingkod natin sa ating Diyos Ama. So ngayong umaga, ito ang ating pag-uusapan, spiritual wellness, lesson number 4, how well do you pray? Basahin po natin ang ating mga teksto ngayong umaga. Luke chapter 18 verse number 1, babasahin ni Brother Aldrin. Luke 18 verse 1. And then Luke 18 verse 8, Sister Maggie. And then Hebrews 3, 12 to 13, Sister Anna. Luke 18, 9 to 14, Sister Judith. Matthew 6, 5 to 8, Brother Larry. 1 Timothy 2:1, Brother Paul. Colossians 4, 2 to 3, Sister Ira. Colossians 4, 2 to 3. Colossians 4, 12, Sister R.A. Colossians 4, 12. Right? So, yan na muna ang ating mga mamaya na yung iba. Okay, so basahin muna natin ito. Luke 18 verse 1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Amen. We ought to pray always and not lose heart. Amen. Itong purpose mga kapatid, na ang bawat tao, amen, ang bawat mananampalataya, ang bawat nilikha ng ating Panginoon, lalo na tayo mga Kristiyano, ay dapat palaging manalangin at huwag mawalan, hallelujah, ng puso sa panalangin ng desire, hallelujah, na makapag-usap sa ating Panginoon. Ito ang concern ng ating Panginoon, ito ang purpose. At ang concern ngayong umaga, Luke 18 verse 8. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igagatina, gayon may pagpalitan ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Upang makasumpong siya ng pananampalataya sa atin. Ito yung concern niya. When the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Sapagkat may kinalaman ang ating pananalangin sa ating pananampalataya. Our prayer life is an important indicator of spiritual wellness. Kagaya na sinabi ni Pastor Tata, nung nakaraan, sana ang buhay ay merong warning. Amen? Pag mawawalan ka na ng gasolina, umiilaw yung gas tank sa dashboard, sa panel gauge. Kapag mawawalan ka na, amen, ng baterya, nandun din. Amen? Umiilaw yung battery sign. Pag nagpula na yan, ibig sabihin ay palooban na yung baterya mo. At sana nga, ang buhay ay gano'n, ngunit hindi po. Amen? Wala tayong indicator talaga. Kaya ito ngayong umaga, amen, yung prayer life po ng isang tao, isang mananampalataya. Pag naging weak ang prayer life niya, magiging weak din siya spiritually and physically. Right? So, unang-una, para maunawaan po natin ito, kailangan natin na maunawaan yung tatlong uri ng mga nananalangin. Amen? Or different types. Hindi lang pala tatlo ito. Pero yung iba't ibang uri ng mga nananalangin, number 1, yung talagang hindi nananalangin. This includes atheists. Yung mga atheists, buti pa nga yung kinuwento ko sa inyo nakaraan eh. Di ba? Yung kakainin ng pating. Kasi nanalangin pa siya. Amen? At mga agnostics. Amen? But also Christians, mga kapatid, who have lost heart and faith. Hindi lamang pala mga atheists, pagi yung mga mananampalataya na nawalan na ng amor
sa paglilingkod sa Diyos at even yung kanilang pananampalataya. Hebrews chapter 3, verse 12 to 13. Verse 12, mga kapatid, ihatid ninyo huwag sumama sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa pinagdala ng Diyos, ang saligdan ng Diyos na buhay. Sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw habang ipanahon pa, upang sinuman sa inyo ay dumadaya at maging hindi mamasala. Amen. Upang di madaya at maging alipin muli ng kasalanan. Kaya dito mga kapatid, napakahalaga po nito. Amen. Jesus was concerned that people not reach this point. Yun yung concern ni Jesus, na hindi tayo umabot at humantong sa ganung punto mga kapatid sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, those who pray sparingly. Merong those who never pray, meron din namang those who pray sparingly. Ano ibig sabihin dito mga kapatid? Ibig sabihin, merong mga mananampalataya na hindi nagpe-pray on a regular basis. Amen? Ayon sa 2000 forum sa US Religious Landscape Survey, 60% ng mga Amerikano ay nananalangin once a day. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, 40% ng Americans hindi nananalangin on a regular basis. I wonder ngayong umaga, how many percent kaya sa Philippines ang nananalangin on a regular basis? Or, amen. At yung hindi. I believe, mas prayerful ang mga Amerikano kaysa sa mga Pilipino. Amen. Kasi ang Amerikano talaga na-establish sila, amen, sa Bible principles. Tayo naman dito, na-establish tayo sa patayan nila Kulapo at Magellan. Dahil sa reliyon. Amen. So, mga kapatid, ngayong umaga, ay merong mga tao na sparingly lang. Pag gusto, ganun. Amen. Pag ayaw. Pag may gana. Pag ayaw na naman. So, isa din yan sa uri ng mga nananalangin. Isa pa, pangatlo, those who pray self-righteously. Yun yung nananalangin, kaya lang, self-righteous. Para lamang sa kanyang sariling kapakanan. Luke chapter 18, verse 9 to 14. Verse 9, at kanyang sinalita naman ang kalinhagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili na nagpapanggap na sila'y matulog at pinawawalang halaga ang lahat ng pangamba. Verse 10, may dalawang lalaki nagsikamit sa templo upang magsikabalahan. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y naniningil na Diyos. Verse 11, ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, inasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga mangunupit, mga liko, mga mapangalunya, kung hindi man lamang gaya ng maniningil na buwis na ito. Verse 12, nakalawa ako nag-aayun sa isang mundo. Nagbibigay ako ng ikapon ng lahat kong kinakapta. Verse 13, datapot ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itinong na lamang ang kanyang mga matas na langit, kundi inadagluhan ang kanyang na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahakap sa akin na isang makasalanan. Verse 20, sinasabi ko sa inyo, na naog at umuwi sa kanyang bahay. Ang tao ito na inaayong ganap kay isa-isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Amen. So, mayroong mga tao na nananalangin upang itaas ang kanilang sarili. Di ba nga dito mga kapatid, mababasa natin or sa binasa nga ni Sister Judith, may dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Amen? Dito, yung Pariseo, pinapansin niya yung tax collector. Diba? Sabi nila na, ayan, ako, nagtatahit sa ko, ganyan, ito ginagawa ko, amen. Kaya dito nakita na natin Panginoon na tinataas niya yung kanyang sarili. May mga nananalangin upang itaas ang kanyang sarili, mga kapatid. Those who pray self-righteously. Okay? So, mag-ingat tayo dito. Meron ding iba na mababasa natin dito sa Matthew 6, 5 to 8. Pakibasa na. Matthew 6, 5 to 8, verse 5, at pagka kayo nagsisibilangin at huwag kayong kaya ng mga mapanimbabaw, sapagkat iniibig nila magsidalangin ng patayo sa mga
sinagoga at mga lubuang daan, upang sila'y makakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Verse 6, datapwat pagka ikaw ay nanalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo ang iyong pinto, at ay manalangin ka sa iyong ama na sa lihim, at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. Amen. May mga tao daw na nagpapalalo kung gaano sila kadalas manalangin at kung gaano sila kahaba manalangin. Amen? Pero hindi daw yan, mga kapatid, hindi dyan nasusukat yun. Amen? These are hypocrites that give religion a bad name. At isa pang uri ng mga nananalangin, those who pray selfishly. Amen? People who use prayer only to make personal requests. One way lang, hindi two-way. Amen? Ibig sabihin, ayaw niya lang na ang Diyos mangusap sa kanya. Gusto lang niya siya ang makipag-usap sa Diyos. Ibig sabihin, yung gusto lang niya, ipapakilala lang niya sa Diyos. Tapos yung gusto ng Diyos, ayaw niyang tanggapin. Amen po ba? So meron pa lang those who pray selfishly. Amen? Lord, bili mo ako ito, bili mo ako niyan, bigyan mo ako ito, bigyan mo ako niyan. And then, hindi man lang, amen, mag-pause for a while, amen, to hear God's voice. Kung anong nais ng Panginoon na ipagawa sa Kanya. Right? So when prayer is to be made for all men, 1 Timothy 2:1. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay naaral ko, una nga ay manalangin, mga magitan, at magpasalamat na katungkol sa lahat ng mga tao. Amen. Diba? So dito mga kapatid, hallelujah, ay nakikita natin, many people use prayer only as a personal give me tool. Diba? Bigyan mo ko. Ito, bigyan mo ko niyan. Yung panalangin ay ginagawa na lamang paghingi sa Diyos. Hindi naman masamang humingi. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Amen? At ang mga anak, hindi naman nahihiyang humingi sa tatay, di ba? Hindi nahihiyang humingi sa nanay. Amen? Hindi masamang humingi. Pero dapat, amen, ay two-way po yan. Ibig sabihin, pwede tayong humingi, pero syempre hindi lang palaging hingi. Meron din dapat tayong ginagawa. Amen po? Di ba? Isa pang uri ng nananalangin, lastly, those who pray earnestly. Diba? Ito yung marugduban talaga. Colossians 4:2-3. Colossians 4:2, maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na may pangaral ang kanyang salita at may pahayag ang hiwaga ng Diyos. Ang sanhi ng pagkabilang ko. Amen. So dito mga kapatid, hallelujah, ay ini-encourage tayo ni Apostol Pablo maging vigilant in thanksgiving, praying for others. Hindi lamang sa ating sarili, but let us pray for other people. Diba? Hindi lamang sa ating pangangailangan, kundi sa pangangailangan din ng ibang tao. Okay? Gaya ni Epaphras, Colossians 4:12. Colossians 4:12. Epaphras, who is one of you, servant of Christ, saluting, always laboring fervently for you in prayer, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. Amen. Praise God. So dito, this is the kind of praying Jesus Himself did and wants us to do. Yan ang nais ng ating Panginoon na gawin din po natin, mga kapatid, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi roon, mga kapatid, sa Colossians 4:12, binabati kayo ni Epaphras na isa sa inyo na lingkod ni Kristo Jesus na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin. Laging nagsisikap si Epaphras dahil sa ibang tao sa kanyang pananalangin. Yan ang nais ng ating Panginoon. Kaya bakit mahalaga manalangin, mga kapatid, kagaya ni Epaphras at ni Jesus? Maraming reasons. Kaya ang pangalawa po natin pag-uusapan yung importansya ng proper praying.
Bakit mahalaga na tama, amen, nasa ayos ang ating pananalangin ngayong umaga? Number 1, for the forgiveness of sins. Upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. 1 John 1:7-10, pakibasa, Brother Aldrin. Acts 8:22, Brother Paul. Philippians 4:6, Sister Anna. Philippians 4:7, Sister Maggie. Ephesians 3:14-16, Brother Larry. Then Ephesians 3:20, si Ira. Okay? Alright, sige, yun lang muna. Okay, basa? But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another in the blood of Jesus Christ. His Son cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Amen. The Christian, sabi nga, can find forgiveness through the blood of Christ. Amen? Kaya napakahalaga ng proper praying, mga kapatid, para sa ikapamatawad ng ating mga kasalanan. Acts 8:22. At sisisi na sa kasamaan ito at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling imatawad sa inyo ang pag-isip ng mundo. Amen. Di ba? Manalangin, baka sakaling patawad. Amen. Ang ating mga pagkakasala. Kaya, ngayong umaga mga kapatid, alam ko ang gusto po natin yung assurance na maalaman natin na tayo po ay mapapatawad ng ating Panginoon. Amen po ba? Dahil kung walang kapatawaran, walang kaligtasan. Amen? Kaya ito mga kapatid ay napakahalaga. Pangalawa, hindi lamang para sa forgiveness ng ating mga kasalanan, ngunit upang magkaroon tayo ng peace of mind. Sino dito ang gusto ng peace of mind? Amen? Gusto niyo ng payapa, ang iyong isip, ayaw yung tayo nababagabang mga kapatid. Amen. Kaya ito yung sagot sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians 4:6. Huwag kayo mabalitaan kung sa anumang bagay sa aking pahinihing mo sa Diyos ang lahat ng pinagkayaan sa mga magiging sa salamat. Amen. Di ba? Napakagandang verse ngayong umaga mga kapatid. Ito po yung antidote to anxiety. Yung prayer. Ito yung sagot, amen, sa pagkabalisa. Ako po'y naniniwala ngayong umaga na lahat tayo nababalisa. Amen? Lahat tayo nakakaranas ng pagkabalisa at ang sagot daw dyan ay panalangin. Amen po ba? Diba? At sa Philippians 4:7, naman sabi dyan, At ang kapayapaan ng Diyos na di masayop ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo. Amen. Paano may ingatan ng puso't isip natin? Sa pamamagitan ng peace of mind, mga kapatid, the peace of God sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nais natin ito, yung peace of mind, maging sa ating puso, mga kapatid. Hallelujah. No? At yan po ay makukuha lamang natin kapag tayo ay mananalangin sa ating Panginoon. Kaya mahalaga ito. Pangatlo, na importansya mga kapatid ng proper praying is to have strength to live. So dito naniniwala ang buhay ay sadyang mahirap talaga. Mahirap ang mabuhay lalong-lalo na dito sa mundo sapagkat napakaraming masamang tao. Napakaraming masamang pwedeng mangyari sa atin. Amen? At narito sa sanlibutan ang diablo. Kaya mahihirapan din tayo mga kapatid. But thanks be to God dahil may panalangin at ang panalangin ang siyang nagpapatatag sa atin. Amen? Ephesians 3:14-16. Verse 14, dahil dito ay inilod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya ay kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at lupa. Verse 16, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng Kanyang kalwalatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa
kataong loob. Amen. Sa pagkataong loob. So dito binanggit ni Apostol Pablo, siya po'y nananalangin ang mga taga-Efeso, mga kapatid, ay magkaroon ng kalakasan sa kanilang inner man. At papaano tayo magkakaroon ng kalakasan sa ating inner man? Sa pamagitan ng panalangin. Amen. Meron tayong tinatawag na inner man. Ang tunay na ikaw ay yung inner man. Can you say amen? Ang tunay na ikaw ay hindi yung kung anong nakikita mo ngayon, kundi mga kapatid, yung hindi natin nakikita dito sa ating kalooban. Amen? Kaya yan ang tunay na tayo. Paano tayo magkakaroon ng kalakasan dyan? Sa pamagitan ng prayer. Sa verse 20, pakibasa. Ephesians 3:20. Sa kanya na nakakagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Amen. Okay? So sa pamagitan ng panalangin, mga kapatid, tayo po ay mapapalakas sa ating buhay. Amen? When we need to be strong, Christians can likewise pray for themselves. Pwede tayo manalangin sa ating sarili din, para sa ating sarili. Okay? Amen? Kagaya ni David, nagpakalakas siya sa ating Panginoon, nanalangin siya sa Diyos. Di ba? Nung hinahabol niya, o hahabulin niya pala, mga Amalekites, napunta siya sa Siklag. Pag uwi nila sa Siklag, wala doon yung mga anak nila, mga asawa nila, mga tahanan nila, sinunog. Ngayon, syempre, nanghina si David. Dahil si David ay tao din, kahit na siya ay a man after God's own heart. Amen? So, nanghina siya, umiyak siya hanggang sa wala na siyang lakas. Amen? Wala na siyang tinig, wala na siyang masabi sa kakaiyak niya. Pero siya nanalangin sa kanyang Panginoon. Amen? Kaya, mga kapatid, ito ay mahalaga upang tayo lumakas sa ating buhay at upang harapin natin, mga kapatid, ang hamon ng buhay, kailangan po nating manalangin. Amen? Sabi nga, palagi ko sinasabi ito, a lot of kneeling can lead you to a good standing. Amen? Kapag ikaw ay nananalangin palagi sa ating Panginoon, ikaw ay makapaninindigan sa mga gawa ng kaaway sa ating buhay. Kaya napakahalaga po, amen, ito. Magkakaroon tayo ng strength na tayo mabuhay, mga kapatid. Amen? Sino po dito ng kapangyarihan sa kanyang buhay? Amen? Hindi tayo, mga kapatid, kagaya ni Darna, hallelujah, na nabibigyan lang tayo ng bato, makapangyarihan na tayo. Hindi tayo, mga kapatid, kagaya, amen, nila, sino pang mga kilala ng superhero sa may kapangyarihan, na makagat ka ng gagamba, magiging Spider-Man ka. Hindi. Hindi tayo kagaya ng iba, mga kapatid, ng mga superheroes, amen, na makuryente ka lang, magiging Volta ka na. Hindi po ganun. Magkakaroon tayo ng kapangyarihan kapag tayo, simple lang, lumuhod at manalangin. Amen? Ganun na ang buhay, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng strength. Kaya na, hindi naman Kristiyano si Bruce Lee, pero dati kasi iniidolo ko siya. Meron siyang quotation, may quote siya na binanggit noon, may phrase siyang sinabi, sabi niya, do not pray for an easy life. Instead, pray for the strength to endure one. Ang ibig sabihin niya, huwag kang manalangin na maging madali ang buhay mo. Dahil talaga ang buhay hindi madali. Ang ipanalangin mo, magkaroon ka ng kalakasan para mapagtagumpayan mo ang mga hamon sa buhay. Amen po ba? May punto siya. Di ba? Kaya maganda yun eh. Na-caught yung attention ko doon. Sabi ko, hindi ito Kristiyano, pero siya alam niya. Amen? Kaya ang pananalangin ang makakapagpatatag sa ating mga kapatid. Okay? Pang-apat na importance ng proper praying, magkakaroon tayo ng opportunity na maglingkod. Na-realize ni Apostol Pablo na ang Diyos ay nagpo-provide sa kanya ng opportunity para makapagturo sa ibang tao. 1 Corinthians chapter 3, verse number 5. Sabi po dito, ano na magbabasa? 1 Corinthians, wala akong nasa dito, no? Chapter 3. Okay, 1 Corinthians chapter 3, verse number 5, sabi dito, ano nga si Apollos at ano nga si Pablo? Mga ministros na mamagitan nila ay nagsisampalataya kayo. At sa bawat isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. So nagkaroon, mga kapatid, ng opportunity upang
maglingkod. Amen? At sa Colossians chapter 4, verse number 3, basahin din po natin, sabi rito, na tuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita. Diba? That God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ. Ipanalangin ninyo kami sa pamamagitan ng panalangin, magkakaroon ng opportunity na tayo ay makapaglingkod. Diba? Kaya nananalangin tayo, Lord, magpadala ka, Panginoon, ng mga couples na aabot sa mga kaluluwa. Amen? Opportunity to serve. Amen? Kaya, sino ditong gusto ng opportunity mula sa Diyos? Alam niyo, kapag ang Diyos nagbigay ng opportunity, mga kapatid, at ginrab natin yan, hallelujah, grabe ang pagpapala natin pong mararanasan. Amen? So, yun. Panglima, hindi lamang magkakaroon ng opportunity to serve, but also, magkakaroon tayo ng boldness to speak. Sino ditong nais ng boldness sa kanyang pagsasalita? Amen? Napakahalaga po mga kapatid na tayo magkaroon ng boldness sa ating pagsasalita. Amen? Kaya sabi nga, when the apostles needed boldness, they prayed and God delivered. Sa Book of Acts, mga kapatid, chapter number 4. Basahin po natin, Book of Acts, chapter 4, verse 23 hanggang, okay, pababa. Sabi rito, Acts chapter 4. Verse 23. Sabi nga, at na sila'y mga pakawalan na, ay nagsiparoon sa kanilang mga kasamahan, at iniulat ang lahat ng sa kanila'y sinabi ng mga pangulong saserdote at mga matatanda. At sila ng kanilang marinig ito, ay na nagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos. Nagkaisa sila na itaas nila ang kanilang tinig sa ating Panginoon Diyos. At nang nagsabi, O Panginoon, ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat ng lahat ng mga nasa yaon, na sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng tubig ng aming amang si David, na inyong lingkod ay sinabi mo, bakit magagalit ang mga hintil? At nagsipaghaka ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan, nagsitayong handa ang mga hari sa lupa, at ang mga pinuno ay nangagpisan-pisan laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran. So dito may mababasa natin na ang mga apostol, amen, nung sila mga kapatid ay labas lang nila mga kapatid, no? Sapagat tinreten sila. Hallelujah. Kailangan nila ng boldness upang magsalita. Amen? At dito, nanalangin sila, sama-sama sila mga kapatid na dumaing sa ating Panginoon. Amen? Kaya itong dapat natin gawin mga kapatid upang tayo magkaroon ng boldness sa ating pagsasalita, hingin natin sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, ask and it shall be given unto you. Kapag ikaw ay humingi, ikaw ay bibigyan. Okay? Isa pa, hindi lamang boldness to speak, but also wisdom to guide. Palagi kong pinagpipray sa ating Panginoon, Lord, I pray, nabigyan mo ako ng wisdom, Panginoon, sa pag-handle ko sa kongregasyon na ito. Hindi madali mag-handle ng congregation, can you say that? Diba? Hindi madali mag-handle ng isang church. Hindi madali mga kapatid na magturo sa karamihan, amen. Hindi madali mangaral ng salita ng Diyos sa harapan ng mga tao na hindi naman ako sanay talaga dito dati. Pero dahil sa pananalangin, Lord, I pray that you will guide me and give me knowledge and wisdom to handle your people. And God answered. At ang Diyos ay sumasagot mga kapatid. Every time na meron tayong hakbang na gagawin, every time na tayo mga kapatid ay merong gagawin para sa ating Panginoon, kapag nagdedesisyon kami, hallelujah, hinihingi ko sa Diyos, Lord, I pray na bigyan mo ko ng wisdom sa gagawin po namin. Dahil hindi po ito madali. Amen? Hindi madali mga kapatid na natatandaan ko pa nung tayo ay nagsisimula pa lang sa Balderrama. Wala pang karamihan sa atin dito. Ang nandoon pa lang, nung time na yon, ito lang, dalawa, si Ann at si Maggie, ang kasama namin ngayon, na kasama din namin noon. Sila lang noon mga kapatid, 2016, kaka-take over lang namin ng church. At sabi ni Pastor Bong, mag-crusade kami.
sa kalsada. Hindi ganun kadali dito mag-usada sa Makati, hindi kagaya sa Paco. Nakilala, kawayan mo lang yung barangay official, okay na. Hindi ganun dito, kailangan merong black and white, susulat ka ng letter, pupunta ka ng barangay, tatrabahuhin mo. Sa Paco kasi kilala mo Kap, alam kami ng tent sa inyo. Kap, ganun lang eh. Pero dito hindi eh. Kailangan ikaw ay, anong nangyari? Susulat ka, ganyan, lalakarin mo. Kaya sabi ko, saan ba yung barangay dito? Hindi ko alam. So, re-research mo, pupuntahan mo. So, humihingi ako sa Panginoon, Lord, give me wisdom kung anong sasabihin ko dito sa mga to. Naisip ko, meron pala tayong Pastor Jing. Oy, si Pastor Jing, tinawagan ko, Pastor Jing, pwede bang a little favor? Pwede po ba magpa-draft sa inyo? Draft lang po eh. Yung mga style ba? Draft lang po ng letter sana sa barangay. Gusto namin humingi ng permission na mag-hold kami ng concert crusade. Pasasara namin yung evangelista. Mahirap po ipasara talaga yung evangelista because evangelista is a main road. Diba? Parang parang ito ay isang kalsadang talagang pangunahin. Main road talaga yan eh. Kaya nga ito, nahirapan din tayo isara to eh. Diba? Hinaharang tayo ng barangay. Actually, yung barangay nga nakikiusap pa sa akin. Dahil ang una, sabi nila, hindi po yan, malabo po yan na i-approve ni Mayor, ni Mayora. Sabi nila sa akin nun, kung i-approve man, siguro yung kalahati lang na kalsada, Pastor, yung kalahati lang, pero yung kalahati hindi natin isasara yan. Kasi main road talaga to. Yun ang sinasabi nila sa akin. Sabi ko lang, sige, okay lang. Susubukan lang din namin talaga na kung papayagan o hindi. So pinasa. Then after a week or two, ay tumawag na yung official from Makati. Then sinabi niyang approve. Then nung nakita ko, na-aprobahan, buo, isasara. Kinabahan ngayon ng mga taga-barangay. Kaya kinausap ako nung bumalik ako ng store. Pwede bang kalahati na lang yung gamitin natin? Sabi ko, hindi pwede ho. Kasi yun ang pinaalam namin, buo eh. So kung ano yung pinaalam namin at inaprubahan nila, sabi ko, mahirap. Yun ang gagamitin ho namin. Kanya, Pastor, malaking to. Malaki ang isasara natin na kasi hindi lang naman ito ang isasara eh. Di ba? Alam niyo kung saan sila nagsara? Hindi dito. Doon pa, pagbaba ng tulay, sinara na nila doon. May may ibang ruta na. Tsaka dito. Ang ruta nila, dito sa may lagpas pa ng RG, ganun kalaki yung naantala at naabala ng mga business owners. Wala silang kita ng time na yun. Kaya bumalik ulit yung taga-barangay, mga gabi na, mga concert ng time. Pastor, samahan niyo nga po kami, may nagre-reklamo. Sabihin niyo na approvehan kayo, pakita niyo yung permit niyo. Kasi may mga nagagalit. Bakit daw walang notice? Hindi ko na kasalanan yun, kasalanan na nila yun. Bakit nila kasalanan? Alam nilang nagpasa ako eh. Kung ma-approvehan ako, dapat talaga nag-anticipate sila na abisuhan nila lahat ng business owners. Anong pinagkaiba namin? Nagpe-pray ako, sila hindi. Nagpe-pray ako kay Lord wisdom. Hindi sila nagpe-pray Lord wisdom. Kaya walang wisdom. Nagalit yung mga business owners. Wala kaming kita. Hindi nyo kami nag-iso. Hindi nyo sinabi may concert tong mga may ingay na to. Di ba? So yun mga kapatid, mahirap. Kaya nga sabi ko palagi dati, palit tayo ng kalagayan eh. Ako muna mauupo dyan, makikinig lang ako sa inyo tuwing Merkules, tuwing Linggo, tuwing may discipleship, makikinig lang ako. Tapos kayo dito ang gagawa lahat. Amen? Kung sabihin nyo madali lang ang ginagawa namin. Amen? Pero hindi mga kapatid, alam yan ng mga nakakasama po namin dito. Alam yan ng mga sinasamahan ako sa mga paglakad ng permit, sa mga kung ano-ano. Diba? Marami kayong ko-consider. Amen? Kaya kapag may mga nagsasabi nga, Pastor ka? Napakabata mo pa naman, Pastor. Dami ka pang kakaining bigas. Okay po. Thank you. Tatanggapin ko yung bigas. Hallelujah. Amen? Hindi po madali. Amen? Mag-i-invite ka ng mga ibang lahing, hingi ka ng wisdom, Lord. Paano ba to? Saan ko sila ilalagay? Lang naman ilagay mo lang sila dyan sa sa may iglesia. Yung dyan, yung parang
Rose, ano yan? Ano nga yun? Yung parang hotel dyan na medyo cheap. Rose, parang Rose, ano? Ano gano'n? Naman doon mo lang ilalagay, tapos ang invite mo si Jessie Clark. Kay Elton doon, kailangan pa suntokin, pa! Para lumamig. Tsaka pag tinignan mo yung place, parang pang short time. Pag nakita ni Jessie Clark, ano meron dito? Parang di ako mapupuspos dito. Diba? Kailangan ng wisdom, mga kapatid. Kaya, pananalangin. Hindi may establish ang evangelista kundi dahil sa wisdom na binibigay ng Diyos. Kung walang nananalangin, kung hindi kayo nagpe-pray, hindi magiging ganito ang church natin. Amen? But napakaliit ng church, mga kapatid. Pero, ayon sa isang mananampalataya na nakausap ko, Pastor, wala yata sa fellowship natin na hindi kayo kilala. Na hindi kilala yung Makati. Bakit, mga kapatid? Kasi may influence tayo sa kanila. Nagkaroon tayo ng impact sa kanila. Kagaya ng Guam, na-impactan tayo. Ganun din tayo, may impact tayo sa iba. Kaya kapag pastor's meeting, mga kapatid, minsan nami-misinterpret ako ng mga pastor na hindi ako kilala. Parang isip nilang yabang-yabang ko. Ayun, si Pastor Franco, alala. Di ba? Kasi hindi naman ako kilala eh. Ganyan talaga kapag mayroon kang confidence galing sa Diyos. Tsaka palatawa ka, pag dumadating ka, may mga pastor kasi doon, mga 30 years na sa ministry, kaya pag dumadating, ng umaga, pastor, ang sawa na ho kayo sa ministry, hindi po ba kayo pinapakain ng member nyo? Di ba? Dapat kahit may pagkain ka o wala, ngingiti ka pa rin. Amen? Hallelujah! Sapagkat yun nga, hindi naman tayo sa tao naglilingkod, sa Diyos tayo naglilingkod. Can you say amen? Strength to live, opportunity to serve, boldness to speak, wisdom to guide. Ito talaga, grabe. Gusto kong banatan talaga itong wisdom to guide. Kasi hindi ko, namangha ako sa Diyos. Talagang na-overwhelm ako, mga kapatid, no, sa ating Panginoon. Talagang nakita ko ang pagkilos niya. Sa totoo lang talagang hirap. Pero dahil nga sa pananalangin at sa wisdom, salamat sa Panginoon. Ang hirap kumausap ng mga tao mas matatanda pa sa iyo. Ang hirap kumausap ng mas matanda pa sa iyo, professional pa. Amen? Diba? Ang hirap kumausap ng mga, kita nyo, after namin na, kailan ba yun? 2018, 19, may tumawag sa akin, Pastor, pwede niyo bang i-bless yung company namin? Pag-pray niyo, i-dedicate natin yung company namin. Yung kumpanya nila, mga kapatid, malaking company pala. Tapos ako yung in-invite nila para i-bless yung company nila, i-dedicate. Alam niyo ang dahilan? May nararamdaman daw silang kakaiba. May mga naglalakad di umano, may mga umiiyak na bata, may mga umiiyak na babae, mahabang buhok, walang mata. Saan galing yun? Tapos nung pumunta na ako dun dito sa Makati, sa may bandang Ayala, pasok ko sa building. Pagdating ko dun, ewan ko sinong kasama ko nun. Kasama ko nun eh. Si Joshua, Brother Joshua. Pagdating namin dun, attorney pala yung may-ari, yung co-owner. Tsaka yung isang, yung president, yung CEO, nandun din, kausap ako, nagulat sila. Ay, ito na talaga si Pastor, ang bata niyo pa pala, Pastor. Kayo parang Pastor. Meron pa ako isang nakausap lately lang, na nagsabi din, ang bata niyo pa pala, Pastor. Hindi sa totoo lang, matanda na rin po ako. Iningatan lang ako ni Lord. Merong ibang bata pa lang, maagang nabulok. Pero pag naglilingkod ka sa Diyos, tatanggalin niya ang bulok. Amen! Ay, nako. Wisdom to guide. Isa pa yung healing from sickness. Siyempre, hindi tayo pagagalingin kung hindi ka mananalangin. So, very basic ito ating pinag-uusapan. Alright? Pangatlo, panguli sa ating pag-uusapan, ano ba yung mga hakbang para tayo ay maging better sa ating praying or prayer life. These are the steps to better praying. Number 1, pray systematically.
Consider the practice of two great men of God. Psalms 55, verse 17. Dito po ay si David, amen, nanalangin sa ating Panginoon. Psalms 55, verse number 17. Sa hapon at sa umaga, at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibig, at kanyang didinggin ang aking tinig. Systematically, may sistema, mga kapatid. Si Daniel ay ganun din. Man, sa umaga, tanghali, gabi, siya'y nananalangin. Meron kaming ginagawa ngayon dahil nagkaroon na ng si Lucas kasi medyo nakakaunawa na, nakakaintindi na si Lucas. Kaya every time na kami nakahiga na, nakaset na kami, meron na kaming routine every day, every night, kapag kami nakahiga na lahat at antok na siya, pag nakikita ko na mapungay ni mata niya, okay, let's pray na. Tapos hahawak na siya sa kamay ni mama niya, hawak na siya sa kamay ko. Tapos pag di namin hinawakan yung kamay ni Ana, iyak yan, taturo niya yung kamay ni Ana. So hawak kaming 4 ng kamay. Lord, thank you. Sa araw nito, ingatan niyo kami sa pagtulog. Sabi ko nang in Jesus' name, mag-i-amen na siya. Amen? Kailangan mga kapatid, tayo po ay mananalangin palagi. Amen? Di ba? Grabe. No, kaya bata pa lang, ang mga bata, tuturuan na natin silang manalangin. Si Lucas, pag sinabing pray, gaganong pipikit pa yan. Hindi nguso pa yan. Pray na tayo. Lord daw. Yung Lord niya, order. Okay? Steps to better praying, systematically. Pangalawa, spontaneously. Ano yung spontaneously? Ano ibig sabihin ng spontaneous? Mga students natin, ano yung spontaneous? Ano yan? Ano yun? Spontaneous, biglaan. Di ba? Ano yung ibig sabihin? Spontaneous, biglaan. Pwede kang manalangin kahit saan, hindi limitado ang pananalangin natin. Amen po. Kahit saan, kahit naglalakad ka, kahit bumabiyahe ka, kahit nagdadrive ka, kahit na may ginagawa ka, pwede kang manalangin sa Diyos. Can you say amen? Di ba? So ngayong umaga, kailangan spontaneously nananalangin tayo. Isa na dito, secretly. Ano yung secretly? Meron tayong oras na tayo lang at ang Diyos, mga kapatid, na nag-uusap. Bukod sa ating mga regular meetings, prayer meetings, mga kapatid. Pray simply. Huwag na masyadong mabulaklak. Amen? Diretso. Hallelujah. Sa ating Panginoon. O dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na nagbigay ng hangin, ang Diyos na lumikha ng ulan, ang nagpasikat sa araw, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at lahat na dinanggit mo. Pray simply. Ano sabi ni Pastor Mitchell sa atin? Kiss. Ano yung kiss? Keep it short, stupid. Keep it short. Panatilihin mo, maiksi. Amen? Dahil sa ating paghaba, maaari pa tayong magkamali. Amen? Hello? Okay, so pray simply. Dati, grabe, pag kami nanalangin talaga, lalo na sa opening prayer minsan, ang haba, kasi ginaya ko lang dati si Brother Brian, yung tatay ni Nicole Dominguez. Brother Brian kasi, baka manalangin yan. Dati rin si Pastor Tata, ganun ng langin. Haba din. Mang banal, ganyan. Pagaling mo, lahat mga kasama. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At dahil dito, Panginoon, may karapatan na kami na lumapit sa banal at trono. Ang tagal, di ba? Di ba? Kahit sa ano lang minsan, sa pagkain, ang haba ng panalangin, naubusan ka ng ulam. Kaya, mabilisan lang. Short lang and simple, mga kapatid. Many words are not necessary. Hindi daw po mahalaga ang maraming sinasabi. Okay? Straight to the point kung ano yung dapat nating sabihin sa ating Panginoon. Sapagkat alam na ng Panginoon Diyos ang ating pangailangan. Amen po ba? Kailangan lamang natin itong ibuka. Okay? Prayer need not to be long and complicated. Hindi naman kailangan itong sobrang haba, mga kapatid.
Kaya lang tayo mahaba paminsan, dumadating tayo ng isang oras, kalahating oras, kasi nga tayo ay nananalangin din sa Espiritu. Hindi lamang tayo nananalangin sa ating knowledge, amen, pero sa Spirit nananalangin ka. Sa anong paraan? Speaking in tongues, amen? Huwag din natin kaligtaan yan. Huwag natin hayaan, mga kapatid, na hindi tayo mag-speak in tongues. Okay? Kailangan manalangin ka. Hallelujah. Gamit, amen, yung heavenly language na binigay sa iyo ng Panginoon. Pray steadfastly. Sabi rito, kagaya ng tinuturo ng ating Panginoon, manalangin palagi. Hallelujah. At kagaya ng sinasabi rin ni Apostol Pablo, encourage siya ang mga New Testament saints. Amen? Kaya ganun din tayo, mga kapatid. Hallelujah. At maging sa ating pananalangin, kailangan tayo mayroong postura, mga kapatid. Ano ibig sabihin ng postura sa pananalangin? Hindi tayo sobrang kawawa. Amen? Anak tayo ng Diyos. Amen mo ba? Hindi tayo, Lord, Panginoon, kung maaari lang naman, Lord, bayaran mo na lahat. Hindi tayo ganon. Di ba? Meron tayong authority. May power tayo. Ganun sa Amen. O Panginoon, dalangin ko na magbangon ka ng mga supporters. Iligtas mo ang mga negosyante na susuporta sa gawa. Amen. Ganyan ang prayer niyo. Oh Lord, kung pwede lang sana si Henry C. lumipat mula CCF. Hindi. Kahit wala si Henry C. dito, kaya natin. Bakit? Kasi mas malaki ang Diyos kay Henry C. Amen. Okay, hindi natin. Hallelujah. Hindi tayo kawawa, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, ay mapalad. Alright? Walang Kristiyanong kawawa. Lahat tayo mapalad. Amen. At ang tinatawag na poverty, yan po ay spirit. Ang poverty, mga kapatid, o yung pagiging mahirap, nasa mindset lang natin yan. Titignan mo lang, amen, yung opportunity o yung problema. Mamimili ka lang sa dalawa. Opportunity o problema. Okay? Diyan tayo magtatapos ngayong umaga sa ating lesson series, lesson 4, all about how well do you pray. Tapos na tayo, how well do you hear, how well do you read, how well do you give, ngayon naman, how well do you pray. Okay? So, ngayong umaga, wala tayo, may questions po ba? Ngayong umaga, wala? Ating kalagitnaan, dagdag, comments, reactions, amen, sa ating pinag-usapan. Praise God. Kung wala po, tayo magsitayo ngayong umaga at minsan pa, ating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Oh, we worship you. Thank you, God. Let's pray namang banal. Samahan niyo nga po kami ngayong umaga. Sa gawain ito, Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ka. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Meron tayong 3 minutes break para sa ating worship service. Get ready.